Pilipinas. Actually po, ako ang isa at alam ko na original member po ng Partido Federal sa Pilipinas dito sa Maynila. Kasi nung ako po ay nanumpa sa PFP, sinabihan po ako talaga sa headquarters na ako lamang po ang kauna-unahan na nag-oath para sa Maynila. Meron po akong hawak na dokumento para dyan. Kaya nung ako po ay nangampanya, talagang binigyan ako ng authority na dalhin po si BBM sa aking tarpaulin. Hindi ko naman panghihimasukan na dalhin po ang kanyang mukha kung sa sarili ko lang intention. Talagang, kaya ako sinabihan na gawin ko yon sapagkat ako nga lang po ang nag-oath pa sa Maynila during my time. Kasi alam po natin na si Atty. Alex Lopez ay substitution lang noong November 15. And aside from him, lahat po ng mga kahilera ko na konsehal ay adopted member lamang ng Partido Federal. So, ibig sabihin po, talagang ako ang orihinal. Ako po, bilang isang Partido Federal ng Pilipinas, nung ako ay nag-oath doon, ibinigay ko talaga ang buong puso ko na makapaglingkod para sa partido. Sabi ko nga, ang meron lang po tayo ay paninindigan at salita na gagawin natin yung katotohanan. Kaya ako po ginawa ko lahat, masuportahan si BBM during my time ng last election dahil gusto ko talaga na mangyari po na mabago talaga ang lahat at mag-uumpisa yan sa ating sarili. Ngayon, habang tumatagal, kahit nung kampanya pa, syempre, ako ayoko pong magsalita, ayoko manira sa ibang tao. Pero marami po talagang naging problema ang partido sa Maynila. Hindi lamang sa mga posisyon, kung hindi sa pera na rin involved na meron sa Partido Federal. Pero hindi po kasi ako mahilig makisawsaw, hindi ako mahilig na para makiagaw pa. Lahat po ng budget na yan ay pinaubaya ko rin po sa pangangalaga nila Atty. Alex po nung time na yun. Pero nung nalaman ko na may problema sa pagbibigay ng tupad, AIX at poll watchers, that's the time nag-decide akong magreklamo mismo sa Partido Federal ng Pilipinas na kung saan ito po ay dinala ko sa opisina ni Bongbong Marcos, ni Senadora Amy at kay Madam Imelda Marcos. Nakarating po ang reklamo na yon sapagkat may mga hawak akong ebidensya na magpapatunay na sa ganitong edad na makikita-kita pa. Siyempre po, yung ibang senior natin, nasa 80 na, 70, 240 years old lang po kayo. Ilang taon pa lang po ako nung time na yun, baka 1 year old pa lang, 2 years old. Pero pinagtagpo po tayo ng panahon. So ito po yung dahilan na kasagutan. Kaya sana hinihiling ko po sa inyo na ito pong gagawin nating laban ay lagi nyo pong isipin na laban po nating lahat. Hindi ko lamang po laban para ako ay manalo, pero manalo ang taong bayan para kayo naman at ang taong bayan sa Maynila ang higit na makinabang. Gusto ko po sa aking paglilingkod, lahat po ng ito ay ilalabas natin para malaman ninyo kung ano po ba talaga ang katotohanan sa nangyari sa Maynila. Bakit naubos ang mga landmark at lupain sa Maynila? Bakit ang matagal nang nakatira sa kanilang lupain ay hindi pa makakuha ng mga titulo? Bakit po ba ang mga senior citizen na maraming beses nang pinangakuan, bakit wala pa rin programa? Lahat po ng ito ay ilalabas ko at susolusyonan natin. Dito po natin uumpisahan ang totoong pagkakaisa at totoong programa. Wala po akong itatago kahit na isang sentimo kung hindi lahat po ay ilalabas natin para higit ninyong maunawaan kung ano po ba ang nangyari sa Maynila. Hindi ko na po kailangan ng pera. Alam po ninyo, ang pera isang papel lang. Wala pong nararamdaman yan. Na kapag nakakita ka ng pera at sasabihin mo sa pera, oh, may pera na ako, pero hindi ka kakausapin pabalik. Hindi naman po yung pag binayad mo sa Meralco, magre-reklamo yung pera, huwag mo ko ibayad dyan, ayoko dyan. O kaya bibili kayo sa labas, ayoko dyan, wag mo ko. Ibig sabihin, wala po kasing emotion ng pera. Kayo po ang magdadala ng pera
kung saan nyo siya dapat dalhin ng maayos. Kaya ako naniniwala na lahat po ng ating desisyon ay kailangan pag-isipan po natin mabuti. Katulad ng pera, kahit may hawak po kayo, kung hindi naman tama ang inyong paniniwala at damdamin, baka hindi rin po mapunta sa tama. Ang solusyon po dito ay ang pagkakaisa talaga at pagmamahalan at pagmamalasakit. Secondary na lang po ang monetary.